Magna Carta for Barangay Officials. So napakagandang panukalang batas yan. Sana nga ako, kahit hindi na ako sa barangay, I'm hoping and praying na sana po ay maisabatas na yan. Ang tagal na yan pero hindi talaga maipasa-pasa. Again, I'm hoping and praying na sana papasa na yan. So ito po, panoorin po natin ang sinabi ni Senator Bongo. Here we go. Hello, welcome back mga kapobre. Isang mapagpalang araw ng Lunes sa ating lahat mga kapobre. At panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa. Of course, panibagong vlog na naman tayo ngayon mga kapobre. So ngayong umaga po ay again barangay at SK election. Yan po ang lagi nating inaantabayanan ngayon mga kapobre. Dahil hanggang ngayon ay nalilito pa rin tayo kung tuloy ba talaga o wala. So hindi natin yan masyadong i-elaborate yung barangay at SK election kasi nga wala pa po, hindi pa po natin sigurado. Although kung hindi lang talaga nagpasa ng panukalang batas ang Senado at ang Kongreso, ay tuloy na po yan sa December 1, 2025 kasi yun na nga yun na napagdesisyonan ng Supreme Court na sa December 1, 2025 ang eleksyon. Pero nagka-problema yan mga kapobre kasi nagpasa na naman ng bill ang Kongreso at ang Senado na ginawang 4 years ang termino. So ang bill na kanilang pinasa ay yung term setting bill. Pero hanggang ngayon po ay di pa po na-desisyonan ng Pangulo. So wala po tayong ibang magagawa kundi magantay. So ngayon po ay tama muna yan kasi nga marami nang naguguluhan. So dito tayo sa ang ating pag-usapan ngayon ay ang napakagandang panukalang batas po na isinulong ni Senator Bongo. Yun po ang napakagandang batas kung maisabatas yan. Talagang masayang-masaya ang mga barangay official pagka nangyari yon. So ito po yung batas na yon ay ang Magna Carta for Barangay Officials. So napakagandang panukalang batas yan. Sana nga ako, kahit hindi na ako sa barangay, I'm hoping and praying na sana po ay maisabatas na yan. Ang tagal na yan pero hindi talaga maipasa-pasa. Dati pa naging barangay official pa ako, 2 termino sa konsehal, nagiging barangay chairman ako. Andyan na yan, kaso lang hindi talaga maipasa-pasa. Iwan ko lang kung ano ang problema. Napakaganda pa naman ng batas sana yon. So ngayon ay isinulong muli ni Senator Bongo. Sana po ay papasa na yan. Again, I'm hoping and praying na sana papasa na yan. So ito po, panoorin po natin ang sinabi ni Senator Bongo. Here we go. Hindi po ako titigil na may sabatas po ito. Galing po ako sa baba. Alam ko po ang trabaho ng isang barangay officials. Ang hirap po maging barangay captain. Sila po yung pinaka frontline na basic services. Sila yung umaga, nandiyan dyan sa City Hall, hingi ng tulong, mag-aasikaso sa mga pasyente, sa mga namatayan. Tapos kulang yung kanilang sweldo. Maliit ang sweldo ng mga barangay officials pag maliit yung ira nila.
Pag maliit yung budget, yung iba dyan, ang kukonti. Even below minimum wage pa nga yung iba. Yung kagawad, allowances lang po ang kanilang natatanggap. Pero yung serbisyong ginagawa nila, ang hirap po. So patuloy ko pong ipaglalaban yung Magna Carta for Barangay Officials. In fact, isa rin po tayo sa sumuporta ito pagpapalawig ng kanilang kakayahan, ng kanilang termino. Hopefully, sana maisabatas po ito dahil kinain po yung kanilang termino dahil sa postponement ng barangay elections, 2 taon nang natitira. Dapat po ibalik kung ano yung dapat sa kanila. Pagpapalawig ng termino at kakayahan. Iba naman po itong Magna Carta for Barangay Officials. Patuloy ko isusulong. Maayos at na kompensasyon at nararapat po sa kanila, sa ating mga kapitan, kagawad na SK. At hindi lang po doon nagtatapos. Pinatuloy ko rin po i-file itong Magna Carta for DHW para meron silang allowances or compensation and security of tenure na para sa mga BHW na naglalakad sa init, ulan na nagsiservisyo sa atin. Panahon ng pandemya, hindi natin mararating itong narating natin kundi dahil sa kanilang sakripisyo. So, sinali ko na ang BHW dahil konektado po yun. Basic and frontline services po ng gobyerno ang barangay. Barangay officials, barangay health workers, at iba pa. Yun, no? Yun po, napakagandang batas pag pumasayan. So, Magna Carta for Barangay Officials. At sinabi rin ni Senator Bongo, pati Magna Carta for BHWs ay kanyang isusulong. At alam nyo ba, mga kapobre, ang kagandahan dito pag naisa batas na yung Magna Carta for Barangay Officials ay hindi na po sila honoraria base. Hindi na po honorarium ang kanilang matatanggap, kundi ito po ay salary na po, sweldo na po talaga. So sana nga, kasi nga ang problema dito baka siguro yung budget or anumang mga problema kaya hindi talaga maisakatuparan ang batas na yan. Kasi may maraming mga barangay kasi yung mga maliliit na barangay, yung konti lang talaga ang ira. So ewan ko, mahaba-habang usapan yan sa Kongreso at Senado. Sana nga ay pagtuunan talaga nila ng pansin yan. And sana po ay dibdibin nila yan, seryosohin nila yan. Kasi ang tagalan yan, kaso lang hindi talaga mapasa. So may sweldo na, hindi na honorarium. Kasi napakaliit lang talaga ng honorarium ng honoraria ng barangay. So dito sa amin siguro mga 10 or 12,000 yung nung naging barangay chairman ako is 2013, 9,000 lang yung monthly namin. Tapos pag nag-eleksyon is ang laking gastos. Andyan pag nakaupo ka naman, andyan na lahat, darating na lahat ng problema mo. Patay, away sa pamilya, away sa kapitbahay, basta lahat-lahat na andyan na sa kapitan. Kaya dapat malaki yung sahod sa barangay kapitan, mga barangay official, kasi yun ang may pinakamaraming trabaho. Hindi yan normal na employee, kasi yung normal na employee is papasok lang yan 8 AM, then break time 12, balik na naman sa trabaho 1 o'clock, matapos sila 5 o'clock. Yun ang normal na employee ng gobyerno. Pero pag barangay official ka, 24 hours po yun. Kahit gabi, hating gabi, mayroong mga lumalapit sa barangay official, sa kapitan. Lalo na talaga sa barangay kapitan. Kasi yung kapitan talaga ang pinaka frontline dyan.
Yung kagawad is ano lang yan, mga ano yan, mga kicker lang yan. Pero si kapitan talaga, doon talaga pumupunta yung mga tao. Kaya nararapat lang na malaki ang sahod ni kapitan. Tsaka yung mga barangay workers, barangay BHW, barangay Tano, dapat ano lang, mabigyan rin sila ng malaking kompensasyon. Kasi nga dito sa amin na may umabot na ng 15 to 20 years in service, barangay Tanod. Pero pag hindi na sila inapuhin ng susunod na mga kapitan ay quits lang yun. Walang matanggap kahit 5 duling. Ito yan ang problema dito sa barangay. Kasi wala talagang walang saktong kompensasyon. Yung tanod sa amin dito 800 lang, and yung pag-upo ko dati is yung aming hippie ng barangay Tanod is 800 lang. Yung mga kasamahan niya is 600. Napaka hirap na trabaho pero napakaliit ng honoraria. So sana nga, again, I'm hoping and praying na sana pumasa yang isinulong ni Senator Bongo na Magna Carta for barangay officials. Sana po. So hanggang dito na lang mga kapobre. Ito muli ang inyong kaibigan sa lahat ng panahon. Pobreng Mapalad Vlog. Bye bye. God bless. Please like, subscribe. Thank you. Bye bye. I love you all and God bless.